Hello, good evening everyone. Palakpakan natin ang Panginoon. Good evening. Pakibati po natin yung ating mga kaibigan sa kaliwa. Ating left, good evening. Sabi, God bless you. Sa kanan, God bless you. Okay, tayo po tayong lahat. Tayo po manalangin before we start. Hallelujah. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa opportunity na to na kami po ulit magpupuri. Alam papasalamat, Panginoon. Nawa po ang inyong presensya ang makita, Panginoon, ng bawat isa. Alam niyo po ang puso ng bawat isang kalang kahilingan, Panginoon, kalang daing. Alam ko po kakalimutan nila ito at sila'y magpupuri ngayong gabi. In Jesus' name. At hinihiling po namin ito. In Jesus' name we pray. Let's say Amen. Hallelujah. Okay, let's say praise. First song po natin ay praise. Everyone, kung tayo mahiya, huwag natin tinang kaliwa, kanan, no? Tingin natin sa Panginoon. Sabayan niyo po ako. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Come on, church. I praise in the valley. Come on. I praise in the mountains. I praise when I'm sure. I praise when I'm doubting. Come on, church. Let's sing and dance. I praise when I'm numbered. I praise when I'm surrounded. Cause praise in the water, my enemy's drowning. Come on. As long as I'm breathing. Come on. I've got the church. To praise the Lord, oh my soul. Come on. Praise the Lord, oh my soul. I won't. I praise when I don't. Come on, church. I praise cause I know you're still in control. Come on, we're praising God. My praise is a weapon. It's more than a sound. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise. Come on, taas natin ng kamay para sa Panginoon. Hallelujah. The Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. My God is alive. How good? How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Come on, church. Palakpakan natin ang Panginoon. Woo! Come on, church. Palakpakan natin. Huwag tayo maiyak para sa Panginoon to. I praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody great. Come on. I praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody. Come on, church, everyone shout. Praise the Lord. Oh my. Come on, everyone. Praise the Lord. Woo. Oh my soul. Praise the Lord. Oh my soul. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside?
My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. Come on, church. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Woo! To God be the glory. Hallelujah. Tunay nga po, napakabuti ng Panginoon. Susunod na awitin po natin ang katapatan mo. Ayon po sa Psalms 81 verse 1. Sabi dito, I will sing faithfully to the Lord, however, to all generations. I will make known your truth. So sabi nga po sa verse, dahil sa katapatan ng Panginoon, He's faithful. Imagine the God who created the heavens and the earth, faithful sa atin. Imagine that. So dapat po tayo maging tapat din sa Kanya. Hallelujah. Awitin po natin ang katapatan mo. Katapatan mo, Jesus, tunay at dakila. Come on everyone, let's feel the presence of God. Ang pag-ibig mo'y wagas Hallelujah. at walang kapantay. Let's surrender everything. Sa aming puso, sa aming buhay, papulit pagsambay, ialay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, Let's feel the presence. luwalhatiin ka. Hallelujah, Jesus. Ulitin po natin. Come on, church. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Hallelujah. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso. Come on. Sa aming buhay, papulot pagsambay, iaalay. Come on, church. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Sabihin natin, Panginoon, hallelujah. Panginoon, kay buti mo. Kausapin natin ang Panginoon. Sa akin, ikaw lamang. Sabihin natin, ang tagi ko. Hallelujah. Sasambahin. Come on, church. Aawitan. Aawitan kita. Come on. Let's lift up our hands to the Lord. Give Him everything. Isuko nyo sa lahat sa Panginoon. Isuko nyo yan. Nararamdaman nyo. Ang bigat. Ang problema. Hallelujah. Tulungan mo kami, Panginoon. You are faithful. We will be faithful, Panginoon. Come on, church. Aawitan. Aawitan kita at pupurihin. Let's feel the presence of God. The Holy Spirit, come down upon us. In Jesus' name. Come on, church. Aawitan for the last time. Come on. Come on. Aawitan kita at pupurihin. Panginoon, kay
dito, tayo ibigay natin, kausapin natin ang Panginoon. Woo! Come on, church. Hindayin nyo sa Panginoon lahat. Hindayin nyo sa Panginoon lahat na nararamdaman nyo. Come on, church. Surrender natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Come on. Napakabuti mo. Hindi ka nagbabago. Ano ngayon? Palapalan natin natin, Panginoon. Yung ating susunod na awit. Paki-flash po yung lyrics ng susunod. Ito po ay walang katulad ng Panginoon. Even we sing every song in this world, kahit na ano po yan, pero kung ang puso po natin ay hindi tapat, hallelujah, baliwala po ito. So damihin po natin ang presensya ng Panginoon. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Isa pa, come on, church. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tunda, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Come on, church, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailan. Come on, church. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, Maging ngayon at kailanman. sa habang panahon,
wala kang For the last time, let's sing the chorus. Come on, church. wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, Come on, everyone. wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Come on, church. Let's sing Jesus. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Come on. Kapalharian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Come on, church. Kapurihan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Come on, church. Karangalan. Jesus, sa'yo ang karangalan, Kapangyarihan. rihan ngayon at magpakailan. For the last time, Jesus. Come on, church. Jesus. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan. Jesus, sa'yo ang karangalan, Kapangyarihan. kapangyarihan ngayon at magpakailan. Pupurihin. Sabihin natin. Pupurihin. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal Sa buhay ko, Hallelujah. ikaw, O Diyos. Come on. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. katagalan mo, Ang sarap magpuri. For the last time. Pupurihin. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. katagalan mo'y di mapapagpapalit. For the last time. Parang gusto ko pa. Pupurihin. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko. Woo, I can feel the presence of God. Jesus. Higit pa sa kalangitan, ang iyong Kalwalhatian, kagilan mo'y di mapapantayan. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang Wala na papantay sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang, Come on, church. sa habang Habang panahon, church. sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Come on, church. Wala nang higit sa'yo. Sabihin natin. Wala kang katulad. Come on, everyone. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Palakpan natin ang Panginoon.
Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon ito. Bigay namin sa inyo lahat, Panginoon, papuri at pasasalamat. To God be the glory. Hallelujah. Minsan pa po, I believe that the Lord is here sa ating pong kalagitnaan po ngayon. At naniniwala po ako na nais po ng Diyos na kumilos at gumalaw sa ating pong mga buhay ngayon. Minsan pa, with all our heart, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan. Come on. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Hallelujah, aming Diyos. Salamat po, Panginoon. Tanging sa iyo lang ang lahat ng kapurihan at kalwalhatian. Wala kaming aangkinin na kahit kaunting kapurihan, Panginoon, kundi ikaw lamang, kundi sa iyo lamang, Panginoon. Father God, we lift up to you, Lord, ang lahat po ng mga kapatidan po na nandito po ngayong pong gabi pong ito. And even, Lord God, sa mga naka-online, Lord, na nakikinig at nanonood po ngayon. Father, we lift up to you, Lord, ang lahat po ng mga taong involved, Lord God, sa hapon pong ito, sa gabi pong ito. Dalangin po namin na sa kabila, Panginoon, na mga nangyayaring hindi maganda sa aming pong buhay. Naniniwala kami, O Diyos, na sa pamamagitan po ng aming pong pagsamba sa gabing ito, lahat ng anumang bagay na hindi maganda sa buhay namin ay pagagandahin mo, Panginoon. At lahat na maganda, Panginoon, ay lalo mo pang pagagandahin, O Diyos, sa aming pong mga buhay. Thank you, Lord, for your provision. Thank you, God, for your healing. Thank you, God, for your strength, Lord God. Thank you for your wisdom, Lord, sa gabi pong ito. Lord, welcome po namin yung manifestation, Lord God, ng pagkilos ng yung banal na Espiritu po sa aming pong kalagitnaan. Hallelujah! Wala kang katulad, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon. Thank you, God. We bless you, Lord. Purihin ka, O Diyos. Wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Pangunahan mo po kami sa gabing ito. We bless you, Lord God, and we praise you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen din, amen. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Sige po, bago po kayo maupo, pakisabi sa kaliwat kanan po ninyo, masaya ako at nakita kita sa gabing ito. Praise God, praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Thank you po. Sige po, konting announcement lang po before we start. Okay? Actually, ang toilet po para po sa women ay medyo sira po, no? So, doon po tayo sa parang PWD na toilet po na maaari pong gamitin po. Yan. Yung mga boys, mga kalalakihan, wala po tayong problema. Diba? Hindi dahil kahit saan na lang pwede tayo. Meron po tayo dyan toilet para sa mga kalalakihan po. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang ating pong Panginoon. Okay? Sa mga kapatidan po natin ngayon na hindi po nakarating, I believe na sila po ngayon ay nakatutok po online po ngayon. Shout out po sa mga lahat po ng mga kapatidan po natin na naandyan. Na hindi po nakadalo ngayon, ay God bless sa atin pong lahat. Praise God. Alam niyo po, ito pong month po na ito, mga kapatid, ay pinag-uusapan po natin or let's continue to study about the service. Okay? Ano po itong service? Ito po ay yung ating pong paglilingkod, yung pagpapagamit po natin sa ating pong Panginoon, mga kapatid. And I believe, mga kapatid, as Christian, mga kapatid, we must understand God's heart. Importante po ito na maintindihan po natin palagi sa buhay po natin araw-araw ang puso po ng ating pong Panginoon. Because the reason why we are given gifts, talents, and abilities is so that you can increase and prosper in all things. Amen po ba? Yun po yung mga kapatid, kung bakit po tayo naglilingkod sa Panginoon, kung bakit po may mga gifts and talents po na meron po tayo, ito ay upang tayo po ay higit pang pagpalain ng Diyos.
In all things, sabihin po natin, all things. Sa lahat ng bagay po sa buhay po natin. Yan po yun eh. Okay? And when God gives increase, pakinggan niyo po ito ha, kapag ang Diyos po ay nagbigay po sa atin ng increase, ano ba sa Tagalog ng increase? Ng pagpapala, ng tawag ito, iba pa? Pag-angat. That's right. Pag-angat. In all aspect, mga kapatid, ng buhay po natin, tingnan po niyo ito ha, when God gives increase, it affects a lot of people. Okay? Dapat naaapektuhan po yung atin pong mga kapatidan sa Panginoon. Dapat naaapektuhan po yung mga tao sa paligid po natin. Dapat naaapektuhan po ng increase. Okay? Yung pamilya po natin, number one. Yun po yun eh. Okay? Through increase, mga kapatid, always affects people. Yan po yan. Through increase, always affects generation. Lahat po yan. Kaya pag tayo po'y naglilingkod, gumagawa po sa church para sa Panginoon, ibig sabihin, nais ng Diyos na higit kang pagpalain ng Panginoon. Amen. Yan po yun. Lahat tayo po gusto po natin na may magandang nangyayari sa buhay po natin. Sino po dito ang ayaw na may magandang mangyari sa buhay po niya? Pakitaas ang kamay. Ay, salamat at wala naman. Diba? Sapagkat gusto po natin na tayo po'y lagi pagpalain ng Panginoon. All of us, mga kapatid, we're believing for more. Okay? All of us are believing for breakthrough. Amen. Yun po yun. All of us are believing for increase. All of us are believing for what? Lahat ng maganda sa buhay po natin, gusto po natin yon. Alam niyo po, kapag pinag-uusapan po natin ang patungkol po sa increase, huwag lang po natin itong ilimit po just for you. You are blessed to be a blessing. Pakisabi sa katabi po ninyo, you are blessed to be a blessing. Kami nagsasalita mag-isa po ha. Okay. So because when God, mga kapatid, when God increase you, ibig sabihin it's for other people. Okay? Yun yan. Kapag tayo po ay pinagpala, when God blesses you, it's actually for other people, mga kapatid. Especially para po sa ating pong mga pamilya. Yan po yan. Kaya dahil kapag ikaw po ay napagpapala, dapat po naaapektuhan po ang ibang tao sa mga pagpapalang meron po tayo. Amen. Yan yun. Okay? Sapagkat kung bubuksan po natin, tingnan po ninyo, at aalamin po natin ang puso ng Panginoon, ito po ay patungkol po sa pagmamahal po niya sa lahat po ng tao, mga kapatid. Do not limit your increase just for you. So, if you want increase, mga kapatid, we need to have His ways and His will in our lives. Kapag ang Diyos po ay nagbigay po sa atin ng increase, ibig sabihin po, meron po siyang dahilan. He has a purpose and He has a meaning. Okay? Dito po sa babasahin po nating verse, mga kapatid, meron po tayong makikitang pattern. Di ba? Tingnan po niyo, there is a pattern here that God wants to set up for increase. Kapag sinabi po nating increase, mga kapatid, hindi lang po ito patungkol po sa material na bagay. Ito po ay may malaki pong kinalaman po sa kabuuan po ng ating pong buhay. Especially po sa paglilingkod po natin sa ating pong Panginoon. Di ba? Especially your increase, your breakthroughs must impact eternity. Let's read the Word of God in 1 Corinthians chapter 3, verse 8. Tingnan po natin ang sinasabi po ng salita po ng ating pong Panginoon. Now he who plants and he who waters are one, and each one will receive his own reward according to his own labor. Praise God. Sabi po ng Word of God, now he who plants and he who waters are one. Ano po ang ibig sabihin po nito? Para bang nagtanim ako, or nagtanim kayo, sila ang nagdilig, sila ang nagtanim, sila ang nagdilig, di ba? Nagtanim kayo, sila ang nagdilig. Ano ibig sabihin po nito? Ibig sabihin, we are one. We are all one in this. Why? Bakit po? Ang simbahan, mga kapatid, ang simbahan pong ito, para po sa atin pong kaalaman, hindi po ito pag-aari ng pastor. Amen.
Hindi po namin pag-aari po ito, hindi po pag-aari ni Pastor Jojo po ito, hindi po pag-aari ni Pastor Alex po ito. Hindi din po ito pag-aari po ng mga leaders ng simbahan po ito. Tandaan po natin yan. At ibig sabihin, kung hindi pag-aari ng pastor o ng leaders ang church na ito, ibig sabihin, hindi mo rin ito pag-aari. Tama? Okay. So, ibig sabihin, ito po ay pag-aari po ng ating pong Diyos. This is God's church. Ito po ay pag-aari po ng ating pong Diyos. Ang sabi po dito, and each one will receive his own reward according to his own labor. Ang bawat isa daw po ay tatanggap ng gantimpala. Okay? So, may nakalaang gantimpala daw po sa bawat isa sa mga anak po ng ating pong Diyos. Kaya, sa ating pong paglilingkod, sa ating pong pagsiserve sa Panginoon, kasama po dito ang mapagpala ka upang mapagpala po ang iba dahil sa'yo. Ganun pala yun. Yung ba nagsiserve ka kay God, pero habang nagsiserve ka, ay nagbibigay ng increase ang Panginoon sa buhay mo upang yung increase na ito ay mag-flow sa ibang mga tao. Di ba? Alam niyo, ang isa po sa pinagpapasalamat ko po sa atin pong Diyos, na ako po ay inilagay po sa tamang lugar at sa tamang mga tao. Okay? Totoo po yan, naniniwala po ako dyan. Okay? At importante pong malaman po natin po ito. Ang tawag po dyan ay kara. Let's say kara. Yung bang inilalagay po tayo ng Panginoon sa tamang tao, sa tamang lugar at tamang panahon at oras. That's kara. That's why it's so important to be with the right people, mga kapatid. Sapagkat ang mabuti at tamang relasyon po ang magdadala po sa atin sa tamang destinasyon. Right destinies, mga kapatid. Your relationships are so important, mga kapatid. Okay? Like in this church, katulad po dito po sa church, mga kapatid. Ibig sabihin, ini-encourage po tayong lahat to value your relationships. Okay? Or to protect your relationships. Because your relationships, mga kapatid, will always lead you to your destinies. Okay? The right relationships. Yun po yan. And I'm glad, mga kapatid, na nakasama ko po ang mga tamang tao sa tamang panahon. At ito na ay walang iba kundi kayo. Amen? Praise God. So, tandaan po natin po ito, mga kapatid. According to the Word of God, what you plant here, what we planted here, what you water here, we're one in this. Okay? We're all one. Kaya dapat iisa lang po yung ating destinasyon. Dapat tama po yung ating pong tinatahak. Kaya nga sabi nga natin, even sa paglilingkod po natin, dapat tama din po yung ministry na yung pinupuntahan. Di ba? Na nakakonect po yan sa vision po ng ating pong Panginoon. Bakit po natin nagawa o nagagawa po ang mga bagay na yon? Ang maglingkod sa Diyos ng may pagkakaisa. Ibig sabihin, sa iisang dahilan, ang maitaas lang po ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Yun po yung pinakamatinding dahilan. Maparangalan ang Diyos po sa ating pong buhay, maparangalan ang Diyos po dito po sa church. And sabi po ng verse 9, for we are God's fellow workers. You are God's field. You are God's building. Grabe po ito. Di ba? Sa in Tagalog sabi po, kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin, kayo rin ay gusali ng Diyos. Okay? Alam niyo po, it's an encouragement po para po sa atin pong lahat na marinig po na tayo po ay gusali ng Diyos. Or that we are God's building. Okay? Each and every one of us, mga kapatid, we were bought with a price. Ang ibinayad po sa atin, mga kapatid, ay higit pa sa silver and gold. Kundi, ang ipinambayad po sa atin ay walang iba at hindi kayang pantayan po ng anumang material na bagay. Ang dugo po ng atin pong Panginoong Yesus. That's why, in the eyes of God, mga kapatid, you and I, we are precious. Di ba? Pakisabi nga po sa katabi po natin, mahalaga ka sa Diyos. You are precious in the eyes of God, mga kapatid. Sa mata ng ating pong Panginoon, mahalaga po tayo pong lahat.
we are more precious than angels, mga kapatid. Di ba? Sapagkat alam niyo po, according to the Word of God, ang mga anghel po, ay hindi po sila nabayaran ng dugo ni Kristo. Yun ang kagandahan, yun ang advantage po natin bilang mga mananampalataya. Ang mga angels, hindi po sila nabayaran ng dugo ng ating pong Panginoon. Hindi po pumatak ang dugo ng Panginoon para po sa mga anghel. Di ba? And tingnan po ninyo ito as far as God is concerned, you are precious in the sight of God. And as far as God is concerned, angels are created to minister to you. Totoo po ito, pero nakakalungkot na mayroon tayong nababalitaan na sumasamba sila sa mga anghel. Hindi. Hindi tayo nandito para tayo po ay mag-serve o sumamba sa mga anghel. Angels are created, mga kapatid, to minister to the sons and daughters of God. At ikaw yon. Pakisa sa katabi mo, ikaw yon. Di ba? So we are precious, mga kapatid. We are bought with the most precious blood of Jesus Christ. Alam niyo po, in the Old Testament, kapag binalikan po natin, when we talk about the building, when we talk about God's temple, it's all about structure. Tama, Kuya Dirk? Di ba? Oh. But in the New Testament, the scripture, the building na sinasabi ko po dito ay ikaw at ako. Yan po yun eh. Yung building na sinasabi po ng salita ng Diyos ay tayo po na mga mananampalataya na tinitirahan po ng ating pong Diyos, ng ating pong Panginoon, ng banal na Espiritu. Don't forget who lives inside of you, mga kapatid. Kapag dumating po sa atin po ang anumang mga challenges sa buhay at sa kanyang iglesia dito po sa church, don't forget who is inside of you. Huwag po natin kalimutan kung sino po yung nakatira po sa atin. Okay? Na handa po tayong tulungan sa lahat ng bagay sa buhay po natin. Don't forget that you are the temple of God. Diba? God lives inside of you. Verse 10, tingnan po natin. Sabi po ng verse 10, according to the grace of God which was given to me as a wise master builder, I have laid the foundation, and another builds on it. But let each one take heed how he builds on it. Diba? Sabi po yan ang salita po ng Diyos. Ayon daw po sa kagandahang loob daw po ng ating pong Diyos, sabi ni Paul, inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapayo. Okay? Sabi ganon, iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali, ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo. Ano pong sabi? According to the grace of God which was given to me, sabi ni Paul. Alam nyo ba, mga kapatid, everything is based on the grace of God. Yan po yan. It's all according to the grace of God. Okay? Nung tayo po ay nabuhay at tayo po ay humawak po sa katotohanan pong ito, lahat po ito ay base po sa biyaya ng Diyos. Mga kapatid, kaya ka nakapaglilingkod sa Panginoon, kaya mo nagagawa ang isang bagay para sa Panginoon, ito ay dahil sa biyaya niya. Siyang nag-udyok sa iyo na maglingkod or mag-serve sa atin pong Diyos. Okay? All the blessings of God, mga kapatid, all the things of God has given to us, lahat po ito ay dahil sa biyaya ng atin pong Panginoon. Dahil sa kagandaang loob ng atin pong Diyos. Because His grace, mga kapatid, is God's demonstration that comes from who He is, which is love. Because God is love. Di ba? God loves us, mga kapatid, that He demonstrate grace. Kaya, wala po tayong kinalaman po dito. Ginawa po niya ito. Tingnan po rin ito, wala po tayong kinalaman o ginawa para po pumunta ang ating Panginoon dito po sa mundo pong ito. Alam niyo po kung bakit po siya napunta dito? Bakit po siya pinadala ng ating pong Diyos Ama? Simple lang, dahil mahal ka niya. Dahil mahal po tayo ng ating pong Panginoon. It's all about the love of God. It's all about His grace, mga kapatid. Si Paul po, tingnan niyo po ito si Pablo po ay maingat po sa kanyang pahayag po dito. That his ministry is according to the grace of God. Wala po siyang kinukuhang kahit anong
credit sa mga bagay, mga kapatid, na nagawa po niya para po sa atin pong Panginoon. Lahat po ito, binibigay po niya ang lahat ng papuri sa atin pong Panginoon. Okay? Kaya kung ano man po yung atin pong nasimulan, or kung nasaan ka mang ministry, mga kapatid, whatever service you do for God, o ano man ang iyong ipinagpapatuloy, naway ito po'y magkaroon po ng impact, mga kapatid, sa marami po mga tao. Ulitin ko po, bakit po tayo dinala ng Panginoon po dito? Meron po tayong dapat gawin. Ang abutin po yung mga tao para po sa atin pong Panginoon. Diba? Especially, yung mga Pilipino na kung saan ay dinadala ng Diyos dito po sa New Zealand. Alright? So ano man po yung atin pong natapos o nagawa, mga kapatid, at ano man ang iyong ma-accomplish, it's actually an expression of God's grace. Laging lahat ng papuri, balik lang sa Panginoon. Hindi dahil sa kagalingan mo o dahil mas marami kang kayang gawin. Do not forget that, mga kapatid. All the glory goes to God. Do not forget it, mga kapatid, sapagkat lahat po ito ay naibigay po sa atin dahil po lamang sa biyaya po ng ating pong Panginoon. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 3, verses 10 to 11. Ano pong sabi po dito? Tingnan po natin. 1 Corinthians chapter 3, verse 10 to 11. According to the grace of God which was given to me. Tama po ba? Yan ba yun? 1 Corinthians. Okay, tama. So, according to the grace of God which was given to me as a wise master builder, I have laid a foundation and another builds on it. But let each one take heed how he builds on it. Sa verse 11, sabi po niya, for no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Grabe. Di ba? Mga kapatid, gusto po malaman po ninyo na dapat po sa lahat po ng simbahan, dapat laging si Kristo po ang naimemensahe po sa pulpito at wala pong iba. Totoo po ito. Kaya maaari pong minsan sasabihin po natin parang, oops, narinig ko na yan. Okay lang po yun. As long as si Jesus po ang naitataas, okay na okay po yan. Amen po ba? So yun po sabi ng verse 11, sapagkat wala nang ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Kristo Jesus. So ang sinasabi pong foundation po dito ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesus. Why? Because there's no greater foundation than Jesus Christ. Siya lang po. At sinasabi po ng salita po ng Diyos, when we build on Christ is going to stand. That's why according to the grace of God, sabi ng Bible, to us, sabi ng Word of God, as a wise master builder, lahat tayo po, because of His grace, we are now positioned to be wise. Di ba? Kaya nga sabi ng Word of God, you have the mind of Christ. Kung bakit po tayo nagiging marunong, dahil po yan, yung karunungan daw po ng ating pong Panginoong Yesus ay sumasa atin. There is a master plan for each and every one of us, mga kapatid. Kapag sinabi pong master plan, in Greek word, master plan po, ang ibig sabihin po niya ay architon. Okay? Parang, yun po yun eh. Architon in English is architect. Yun po yun si architect. Diba? Alam po yan ng mga arkitekto. Alam po ni Kuya Dirk yan. Alam po ni Ate Grace po yan. Kasi mga architect po yan. Okay? There is a master plan for this church. Ulitin ko po There is a master plan for this church, mga kapatid. There is a master plan for Phil and Said Fellowship Church. Okay? There is a master plan for your life. And we need to hear it from God sa pamamagitan po ng kanya pong salita. Kailangang makita at marinig po natin po ito. At kapag ito po ay nakita at narinig po natin mula sa Panginoon, mga kapatid, it's so important and it's always going back to according to the grace of God. Because the grace of God, mga kapatid,
we now can build as wise master builder. Okay? Alam niyo po ba na ang isa pong structure, okay, ay hindi po tatayo ng ayos kapag mahina po yung foundation. Naalala ko po, last month, di ba, nung lumindol po saan ba to? Myanmar. Saka isa pa yung kadikit na bansa, Thailand. Grabe, talagang nakakatakot kung naandun ka. Talagang bumagsak po talaga yung building eh. Di ba? Maaari siguro hindi pa ganun katuyo yung semento. Di ba? Kaya importante po eh. Na kung magpapagawa po kayo ng bahay, importante po yung pundasyon. Okay? Tingnan po ninyo to ha, ulitin ko po ha. Ang isang structure po, hindi po tatayo ng ayos kapag mahina po ang foundation. Actually, eto na, the higher the structure is, the deeper the foundation must go. Okay? So if you want to go higher, you need to go deeper. Hello? Ulitin ko po. Sabay-sabay nga po natin basahin po. Ready, go. If you want to go higher, you need to go deeper. Parang sa lingwahe po or sa language po ng ating pong Panginoon, parang kakaiba. Di ba? Kung gusto mong pumaitaas, kinakailangan mong lumalim. Grabe, no? You want increase? Hello? You want increase? Ano sagot po ninyo? Gusto po ba natin ng increase? Let God use you. Magpagamit po tayo sa Panginoon. Mag-serve po tayo sa Panginoon. Alamin po natin kung saan po tayo nais ng Diyos na ilagay. Na magamit po tayo sa Kanya pong iglesia, mga kapatid. Kaya kung alam mo na ang Diyos po ay may magandang plano sa iyo, you need to go higher or you need to go deeper. Okay? If you know that God has plans for you, you need to go deeper, mga kapatid. Kailangan po natin po ito. Alam niyo po, ang paglago po sa Panginoon ay hindi po yan katulad po ng mabilisang pagbulusok pataas. Nakakita na po ba kayo nun? Yung bow and arrow. Di ba? Yung bow and arrow, parang yung pana po. Di ba? May palaso yan. Ang paglago daw po sa Panginoon ay hindi daw po katulad ng mabilisang pagbulusok pa itaas. Okay? It's not like a rocket, mga kapatid. It's not like a shooting star. Because without character or without the inward building of God, mga kapatid, magiging katulad daw po tayo lang ng isang shooting star. Di ba yung shooting star ang nangyayari? Bumabagsak lang ng mabilis. Kaya nga po yung ibang sa celebrity, yung biglang sikat, di ba? Tapos biglang umakit sa ulo yung kasikatan, ano nangyayari? Bumabagsak agad. Di ba? Yun po yun. And then, eventually, mga kapatid, you will become a falling star kapag ganun po ang atin pong pag-uugali. At syempre, mga kapatid, ayaw po natin na maging katulad po tayo ng isang falling star. Sapagkat marami po mga tao po ngayon, even Christians, mga kapatid, without any God, without no God in their lives, no characters, mga kapatid, no character inside of them, no word of God inside of them, makikita mo silang ang bilis ng pagbulusok pataas, and then after a while, o pagkatapos ng lahat, wala na. Di ba? Hindi mo na sila agad makikita. Sometimes maraming mga Kristiyano, ang daming mga suggestions, ang daming mga sinasabi. Pero pag sila nang sinabihan mo na, sige, sumama kang gumawa sa pinagagawa ng Panginoon sa atin pong church. Ay, wag na. Tapos na ako dyan. Sila naman muna. Mga bata na lang. Or matanda na ako, parang ganon. Wala pong ganon sa paglilingkod sa atin pong Panginoon. Ang pinag-uusapan po natin dito, yung puso na handang magpaggamit po sa atin pong Panginoon. Di ba? Yun po yun eh. So, ayaw po natin maging ganun po ang ating pong buhay. God wants us to understand that when He builds, mga kapatid, tingnan po niyo ito ha, He builds with a purpose. Lagi pong may layunin.
ang paggawa po natin sa Panginoon. Alam niya na yan, ginawa na po yan ng Panginoon. Ang gagawin na lang po natin ay susunod po tayo doon sa mga bagay na pinagagawa ng Diyos sa buhay po natin. Sometimes, mga kapatid, kapag dumadating po tayo sa point ng buhay po natin na parang nagiging stagnant. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng word na stagnant? Yung parang ilog o dagat na kung saan steady lang. Di ba? Walang pinatutunguhan. Naka-steady lang. Parang nagiging plato po yung atin pong buhay. Di ba? Parang nakahang po tayo at nag-i-stay lang sa isang lugar. Doon po yung panahon na mas lalo po na gusto po ng Diyos na lalo po tayong magtiwala sa atin pong Panginoon. Pag tayo dumadako po at dumadating sa buhay po natin, parang, bakit ganun? Parang wala nangyayari sa buhay ko. Di ba? Na para bang, kahit na anong word of God ang naririnig ko, parang wala lang. Hindi bumabaon sa puso, parang ganon. Kasi pinipili po natin maging ganon po ang atin pong buhay. Kung minsan kapag tayo po ay nasa panahon ng pag-iintay ng sagot sa ating pong mga panalangin, sino po rin nakaranas po na mag-intay sa sagot ng ating mga panalangin? Pagkataas ng kamay. Madalas, no? Tayo, sabihin nakaka-relate po tayo. Naiisip at nasasabi po natin sa ating mga sarili, bakit ganoon? Di ba? Dati ang bilis ng sagot sa aking mga panalangin. Yung bang kitang-kita ko ang pagkilos ng Panginoon. Pero ngayon, hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Di ba? Yung bang ang tagal mong nanalangin o nananalangin to the point na parang nakahangka sa isang sitwasyon. Sometimes, when God moves in our lives, inilalagay niya tayo po sa panahon ng pag-iintay o yung tinatawag na plateau. Minsan may mga ganoon. Kaya kailangan habaan po natin yung pasensya po natin . Di ba? At kapag tayo po ay nasa panahon po ng paghihintay, hindi ibig sabihin na hindi ito umuusad o gumagalaw. Umuusad yan. Siguro unti-unti, dahan-dahan lang. Para sa ikabubuti po natin yan. Bakit ganon? Because that is the time, mga kapatid, na kailangan po nating mag-isip maigi at examine po nating maigi kung bakit mo po ito gagawin at bakit mo po ito ginagawa. Kailangan makinig po tayo sa Panginoon. Sa totoo lang. Kapag ang tao po, ang pinakinggan po natin una, mga kapatid, pakinggan niyo po ito. Kapag ang tao po ang una po natin pinakinggan, at hindi una ang Panginoon, ibig sabihin, merong hindi magandang mangyayari sa mga desisyon po natin sa buhay. Mabuti na lang po ang ating pong Panginoon, mas na nagkamali po tayo sa desisyong ito, gumagawa po ng another way ang Diyos para makita po natin na meron siyang magandang plano para po sa ating lahat. Ganun po siya . Di ba? Ang malungkot po sa atin bilang mga Kristiyano, no? Kasi ang palaging gusto po nating sagot sa mga panalangin po natin ay yes palagi. Di ba? Yun naman po talaga . Pero baka mamaya naman, sinasabi na ng Panginoon sa atin na wait ka lang. Huwag kang mangialam. Nangingialam ka . Di ba? Sabi ni Lord, just wait. Sapagkat po, sa pag-iintay po mga kapatid, ito po yung panahon na tinuturuan tayo ng Panginoon o tinuturuan kang maigi ng Diyos na lalo kang magtiwala sa Kanya. Yun po yun. Kapag sinabing magtiwala ng gusto sa atin pong Diyos, ibig sabihin, wala ni katiting na pagtingin o pagtitiwala sa atin pong mga sarili. Even yung faith o pananampalataya po natin na meron po tayo, hindi po ito dapat nakatingin sa atin. Dapat yung pananampalatayang meron ka, dapat nakatingin ito sa Diyos. Naalala ko po yung one time, meron po akong binanggit po dito, na parang sinasabi ko po noon na hindi nangyayari ang pananampalataya kapag nakatingin ka sa pananampalataya. Nangyayari ang pananampalataya kapag nakatingin ka dun sa gumawa ng pananampalataya. Yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Amen ba tayo dyan? Di ba? Yun ang nais niya, na lagi tayong tumingin sa Panginoon. Dahil sa panahon po ng paghihintay, pakinggan niyo po ito, that is the time, mga kapatid,
wherein He's building something inside of you. Okay? May ginagawa po siya that will prepare you and handle the growth that is coming in. Because as far as God is concerned, mga kapatid, everything is set. Naka-ready na po yan. And He is a God of increase. So, ibig sabihin, kung naka-ready na, just wait. Tingnan po natin yung ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. And God wants to bring you higher and higher and higher. Let's say higher. Well, yun po yun Importante po na lagi po tayong nakatingin sa ating pong Panginoon. Sabi ko nga po kanina po sa inyo, alam niyo po, na yung paggawa po ng building, di ba? Yung paggawa po ng building, the foundation is the most important part of the building. Totoo po ito. Sapagkat ito po ang magdedetermine ng size, shape, and the strength ng structure. At ang sabi po ni Apostle Paul, sabi po niya, sa ating buhay, the true foundation is Jesus Christ. Siya po yun That's why Paul, nung pumunta po siya sa Corinto, okay? May sinabi po siya. Tingnan po natin. He said this. He says in 1 Corinthians chapter 2 verse 1, ano pong sabi po ni Paul? Sabi po niya, and when I came to you, brothers, did not come proclaiming to you the testimony of God with lofty speech or wisdom. Tingnan nyo to Sabi niya, hindi daw po siya pumunta doon. Sabi niya, for I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Sabi niya, mga kapatid, nang ako'y pumunta diyan, sabi niya ganon, ipinahayag ko sa inyo ang hiwaga ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng kahusayan ng pagsasalita o ng malawak na karunungan. Tingnan niyo po si Paul kahit magaling na siya, hindi niya pinagmamalaki po ito. Sabi niya, sapagkat nung ako'y nariyan, sabi niya, pinasya kong wala akong ibang ipapaalam sa inyo maliban kay Hesus Kristo at ang kanyang kamatayan sa krus. Kaya hindi po ibinabandera ni Paul o ni Pablo ang relihiyon Ang lagi pong sinasabi po ni Pablo, mga kapatid, ay yung relasyon natin sa Panginoon. Di ba? Sabi ni Paul, I decided to know nothing except Him, except Jesus Christ. Because at the end of the day, mga kapatid, it's all about Him. It's all about Jesus. Sabi nga natin, it's all about Jesus Christ. Wala Yun po talaga ang foundation Ang ating pong Panginoon. Kaya tayo po na nagsaserve, naglilingkod, dito po sa church, lahat po ito ay dahil sa ating pong Panginoong Jesucristo. It's a big privilege, mga kapatid, na naandyan ka sa ganyang klaseng ministry. Sa totoo lang. Pagtuturo ng mga bata, ushering ministry, sa prayer, music ministry, lahat po yan. Diba? Kung bakit ka naandyan sa ganyang ministry, ibig sabihin, kapatid, inilagay ka ng Panginoon dyan, dahil sa Panginoon, kaya ka naandyan. Totoo po yun. This church, Phil and said, Fellowship Church, I believe, is based on Jesus Christ. The foundation po ng ating pong church ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Yesus. Huwag po nating hayaan na gibain po ito ng kaaway. Sapagkat hindi po kayang gibain ng kaaway ito pag ang pundasyon ay ang ating Panginoon. We preach, mga kapatid, what He's done. Di ba? He preached who He is, mga kapatid. We preach who we are in Him. It's all about Him. It's all about Jesus Christ. We preach the right foundation. Our lives are going to be strong, mga kapatid. And He says here, sabi ni Paul, and I was with you in weakness and in fear and much trembling. Verse 4, tingnan po ninyo ito Hanggang verse 4 sabi doon, and my speech and my message were not in plausible words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power.
so that your faith might not rest in the wisdom of men, but in the power of God. That's why hindi natin pwedeng sabihin na kapag parang nangihina ka, sasabihin ng ibang mga tao sa atin, mahina ang pananampalataya mo. No. Pag pinag-uusapan natin ng pananampalataya, hindi po ito nakatingin po sa atin. Di ba? Kaya hindi pwedeng sabihin ng ibang mga tao na depende yan sa pananampalataya mo kasi mahina ang pananampalataya mo. No. Pag sinabing pananampalataya, ibig sabihin nito, ibinigay yan ng Diyos sa iyo, Kanya yan eh. Pinagkatiwalaan tayo na ang kininyong o ibigay sa atin itong pananampalataya na ito upang ang pananampalatayang meron tayo ay tumingin sa ating pong Panginoon. Sabi nga po, di ba, fix your eyes on Jesus. He is the author and the finisher of our faith. Yan po yun. Sabi ni Paul, nung ako'y nariyan, ako'y nangihina at nanginginig sa takot. Sabi niya ganon. Sa aking pananalita at pangangaral ay hindi ko sinubukang, sabi niya ganon, hindi ko sinubukang hikayatin kayo o ingganyuhin kayo sa pamamagitan daw po ng karunungan ng tao. Subalit nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Pag hindi according sa Spirit, mga kapatid, ibig sabihin, head knowledge lang po yan. Head knowledge lang po yan. So when you serve God, mga kapatid, expect demonstration. Sabi po ito ng Word of God. When we serve our God, mga kapatid, you expect the Spirit and power. Lagi pong ganon. Kaya kapag ikaw ay tumatayo doon sa ministry na meron ka, ibig sabihin, di ba? You expect the Spirit and power. Pag nag-lead tayo ng worship, kapag tumutugtog tayo sa pagsamba, kapag tayo po ay naglilingkod sa anumang ministry na meron po tayo, mga kapatid, expect the Spirit and power. Kaya kung bakit po tayo naandirito po ngayon, mga kapatid, you come here, expect Spirit and power. Expect demonstration. Why? Because in this pulpit, mga kapatid, preaches Christ. Si Jesus lang. No other but Jesus Christ. Yun po yun eh. Kaya nga kapag magpo-post po tayo sa ating mga Instagram, sa ating po mga Facebook, di ba? Sa mga Twitter natin po, mga kapatid, patungkol po sa spiritual nating buhay, huwag po tayong madaya sa mga bagay na kaya po nating gawin. Huwag po tayong magtiwala sa kaya po natin, sa magagawa po natin. Okay? Magtiwala po tayo sa magagawa po ng atin pong Panginoon. Ipagyabang po natin palagi kung ano ang kayang gawin po ng Diyos sa atin pong lahat. Ipagyabang po natin si Kristo. Pakisabi sa katabi po natin, ipagyabang mo si Kristo. Yeah. Hindi po doon sa magagawa mo, or nakatingin po tayo sa magagawa po natin, kundi nakatingin po tayo sa ginawa at magagawa po ni Kristo sa buhay po natin. Ulitin ko po yung verse 5. Sabi po ng verse 5, so that your faith might not rest in the wisdom of men, but in the power of God. Di ba? Ang galing ni Paul, no? Parang sinasabi niya palagi, huwag kang umasa sa sarili mo. Umasa ka sa Diyos. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, asahan mo ang Panginoon. Di ba? Kaya si Paul, sabi niya, he laid the only foundation, at yun ay walang iba kundi ang atin pong Panginoong Yesus. Malapit na po ako magtapos. Maaaring darating po sa buhay po natin ang mga pagsubok. Di ba? But our lives, mga kapatid, or this church, it will stand. Okay? This church, Phil and Said Fellowship will stand. You will stand. Sapagkat ang buhay po natin, pag tinignan mo po ito kung totoong mananampalataya ka, ibig sabihin ang buhay mo ay hindi nakatayo sa buhangin. Di ba? Dahil ang buhay natin po ay nakatayo sa isang batong matibay. At ayun ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Yesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah.
The right foundation is Jesus Christ. Totoo po ito. Tandaan po natin, when God builds, it takes time, mga kapatid. Lahat po ng nangyayari po sa atin, even dito po sa church, mga kapatid, is just a preparation, mga kapatid, para po sa mga bagay na inihanda niya para po sa atin pong lahat. Sinasabi ko po sa atin pong lahat po ngayon, let God be God in your seasons, mga kapatid. Habang naandito ka sa New Zealand, di ba? Sa panahong naandito ka, magamit ka ng Panginoon. Habang nandito ka sa church, mga kapatid, magpagamit ka sa Diyos. There will be season sa buhay natin at sa iglesyang ito na tinatawag na waiting season. Pero hindi ibig sabihin po noon na sa panahon ng pag-iintay ay hindi kumikilos ang ating pong Panginoon. Maaaring hindi mo lang nakikita. Okay? Protect your heart in the waiting. Para siguro sinasabi na, Pastor, Lord, para hanggang kailan? Di ba? Kaya nga hindi ko magawang mag-serve sa any ministry. Kasi parang hindi ako karapat-dapat eh. Pero ang tanong, sino ba ang karapat-dapat? Eh di na lahat na lang po tayo, hindi karapat-dapat. But praise God, dahil sa ginawa ng ating pong Panginoong Yesus, ginawa kang karapat-dapat. Amen. Let God be God. And let Him just move in your life. Let Him just move in this church, mga kapatid. Let just God do His work because He knows when the timing. Totoo po yun. Makinig lang po tayo. Sabi ng salita po ng Diyos, there is a fullness of time for everything. Okay? Sabi ng isang preacher, narinig ko po ito sa isang preacher, sabi po niya, don't go into things, but grow into things. Ano pong ibig sabihin po nito? Allow God to move us into things, mga kapatid. Kapag tayo po ay nakatayo sa isang matibay na pundasyon, tingnan po ninyo ito ha, sinasabi po ng ating pong Panginoon, don't try to move on your own strength. Grow into it. Hallelujah. Kaya ngayong gabi pong ito, God is saying to you, mga kapatid, and me, build your life on the right foundation. Yun ay walang iba kundi ang atin pong Panginoong Yesus. Make sure we build on the right foundation, mga kapatid. Balikan po natin ang 1 Corinthians chapter 3 verse 10. Pwede po ba natin balikan? 1 Corinthians chapter 3 verse 10. Tingnan po natin muli ang sinasabi po ng Word of God. Sabi po dito, tingnan po ninyo ito sa verse 10. Sabi niyang ganon, according to the grace of God, which was given to me, as a wise master builder, I have laid the foundation and another builds on it. Sabi niya ganun, but let each one take heed how he builds on it. Okay? Sabi niya, take heed how we build. Dapat daw pong maging maingat ang bawat nagtatayo. Why? Ba't sinabi po ito? Sinasabi po ito ni Paul dahil maaaring meron kang tamang pundasyon. Tingnan po nito maaaring tama ang pundasyon mo. Kaya lang, mali yung materyales na gamit mo. Pwede pala yon, na tama ang puso. Pero maaaring may mga ways tayo na ginagawa na hindi according. Kasi ang foundation natin si Jesus eh. Di ba? Tama yung foundation eh. Di ba? Kaya napakahalaga po na maging maingat po tayo sa kung paano tayo nagtatayo. Paano tayo nagsuserve sa Panginoon. The point is, mga kapatid, it's not how much we do for God, but what we do and how we do it. It is the quality. Let's say quality. Not the quantity of the things that we do for God. Okay? Because quality, ang ibig sabihin po ng word na quality in Tagalog ay kalidad. Hindi yung dami or quantity ng mga bagay na pwede mong gawin para sa Panginoon, mga kapatid. Tandaan po natin, napakadami pong destruction na dumadating po sa ating pong mga buhay. Tama o mali? Tama po ito. When we build our lives, mga kapatid, there will be many destruction.
Ang paulit-ulit na tanong palagi po sa atin, yun ba talaga ang pinagagawa ng Diyos sa buhay mo? Not only in serving God, sa lahat ba ng ginagawa natin, mga desisyong ginagawa natin, sa inyong relasyon bilang mag-asawa, sa inyong pamilya, sa personal life mo, even sa mga decision mo sa career mo. Di ba? Ang tanong, yung ba pinagagawa ng Diyos sa iyo, ang importante ay kung ano ang pinagagawa ng Panginoon sa iyo. Ano ba ang pinagagawa ng Diyos sa iyo? Dito po sa church. Okay? What is your calling? Or what is the calling of this church? And I believe with all my heart, mga kapatid, that the calling of this church is to exalt God and touch lives. Di ba? Sabi nga natulungan po natin ang mga tao na lumapit kay Kristo, and that is our vision. Bilang tao, marami po tayong gustong mangyari. Madami po tayong gustong gawin po sa church. Maging sa buhay po natin. Pero yung pong simple lang na salitang submission, sometimes hindi po natin ito magawa. Kasi mahirap naman po talaga Ang tanong po sa mga bagay na gusto po natin mangyari, yung ba talaga ang pinagagawa ng Diyos sa iyo? Sapagkat napakadami pong opportunity, mga kapatid, na dumadating sa ating pong buhay, pero mas higit po na dapat po tayo mag-focus sa kung ano po yung pinagagawa ng Diyos sa buhay po natin. Anong pinagagawa ng Diyos sa ministry na gusto niya para sa iyo? Anong pinagagawa ng Diyos para sa career mo? Anong pinagagawa ng Panginoon sa any relationship na meron ka? Di ba? At naniniwala po ako na yun po ang mas higit po natin gawin. Always understand, mga kapatid, what God has called you to do in this church and in this season. Dapat alam po natin yun. Kasi maaari po tayong maging busy sa marami pong bagay. Sa mga gandang bagay na naiisip po natin, pero hindi po lahat ng magagandang iniisip po natin ay makakabuti para sa atin. Tandaan po natin yan. Pero ang laging tanong po sa atin, yun ba talaga ang pinagagawa ng Diyos para sa atin? So prioritize God's heart, not the exciting of the moment. May pagkakataon po sa buhay po natin na kung minsan mag-a-adjust po talaga tayo Meron po talagang ganon. For God to move in our lives. Marami mga adjustment. Sometimes, mga kapatid, it requires a little bit of patience. It requires a little bit of adjustment on our part. But it is good. Di ba? It's all good. Sometimes, may mga tao o mga bahagi po ng pamilya po natin dito po sa church na kung saan ay mawawala sila. Pero malay natin, pwedeng kalooban po ito ng Panginoon upang magkaisa po tayo sa isang layunin na gusto ng Panginoon gawin po natin. Totoo po ito. It's all good. As long as we prioritize God's heart, as we prioritize God's way, we prioritize God's processes, mga kapatid. Because in His processes, there will be progress, mga kapatid. Kaya kailangan po nating alamin ang puso po ng Diyos. Let God be God in every season, mga kapatid. Sa lahat ng panahon ng buhay po natin, hayaan po natin ang Diyos ay maging Diyos sa atin pong buhay. Hallelujah. Why? Because the right foundation of our lives, mga kapatid, is Jesus Christ. Let's say Jesus Christ. Praise God. Let's close our eyes. Tayo pong lahat ay yumuko. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. So as we come into the presence of God, habang tayo po ay nakayukot, nakapikit, no one is looking, just open your heart, open your mouth, and say to the Lord, Lord,
Have your way sa buhay ko. Have your way sa career ko, Panginoon. Have your way sa ministry na meron po ako, Panginoon. Have your way, Lord God, sa mga personal things na gagawin ko sa buhay. Have your way, Lord, sa family namin, Panginoon. Have your way, Lord God, in this church. Have your way, Lord, sa relasyong meron tayo. Have your way, Lord God. It's all about you, Lord. It's all about you, Lord God. Hallelujah. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Sige po, minsan pa. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sige po, let's all stand. Tumayo po tayong lahat. Sa bawat desisyong atin pong gagawin, sa bawat mga katanungan na meron po tayo, mga kapatid, ayaw po ng Diyos na magkamali po tayo. At minsan pa, anuman po yung mga bagay na dinadala po natin sa ating pong mga buhay. Minsan pa, let's praise our God. Itaas po natin ang pangalan ng ating pong Panginoong Yesus sa oras pong ito. Jesus, ikaw lang, Panginoon. Sige po. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Sige po, let's come on. Jesus, sa'yo kapangyarihan ngayon, magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon, magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan. Jesus, sa'yo ang karangalan, Kapangyarihan ngayon, magpakailanman. Pupurihin ka sa awit. pupurihin ka sa awit. Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa karangalan, Ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, sa aming buhay, Panginoon. Sa mga karir, Panginoon. Sa buhay ko. Sa aming pong pamilya, Panginoon. Sa iyo lang, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, dakilan mo'y Imababantayan. minsan pa pupurihin ka sa awit, Panginoon. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Ikaw, O Diyos, higit pa sa
dakilan mo'y Di mapapantayan. aming Jesus, aming Panginoon. Salamat po, Diyos, sa buhay ng bawat isa po na naandito po ngayong pong gabi pong ito. Sa lahat ng mga kapatidan po na nanonood at nakikinig online. Lord, sama-sama po kami, Panginoon, na higit naming maranasan, Panginoon, ang higit mong layunin sa buhay po namin, Panginoon. Kung bakit kami nagsuserve, kung bakit kami naglilingkod sa iyo, Panginoon. Lahat po ito ay dahil sa iyong anak na si Kristo Jesus. It's a big privilege, Lord God, to serve you, Lord, with all our heart, with all our soul, and with all our mind, Panginoon. Salamat po, Diyos. Pagpalain mo pong buhay ng bawat isa. Sa aming pong pag-uwi, Panginoon, sa isang linggong dadaanan naman sa buhay po namin. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na maghari sa aming pong mga buhay. Lord God, dalangin din po namin, Panginoon, kung may mga kapatidan po kami o mga kasamahan na nandito po sa lugar po na ito. Father, we speak life and salvation, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na yung salvation, yung pong kaligtasan na meron na mula sa iyo, Panginoon, maranasan po ito ng aming po mga kapatid na nandito po ngayon. Mga kapatid, habang tayo po yung nakayuko at nakapikit, if you want to, kung gusto mo, if you want to accept Jesus Christ in your heart, kung nais mong tanggapin ang Panginoon sa puso mo, na buong puso mo, sabihin mo sa Kanya, Panginoon, sa oras pong ito, just say it, aming Panginoon, sa oras pong ito, inaamin ko po na ako po'y makasalanan. At ako'y nagpapasalamat sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat sa kamatayan mo sa krus ng Kalbaryo, ako po ay nagkaroon ng kaligtasan. Binayaran mong lahat ng aking mga kasalanan. Salamat po, Diyos. Kaya sa araw na ito, sabihin mo sa araw na ito, si Kristo Jesus ay aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Thank you, God. We are blessed and favored, Panginoon, and we are safe and protected, O God. We bless you, Lord God. Sa iyo lang ang papuri at pasasalamat. Sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. 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 Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Praise God. Pwede pong maaari po tayo makaupo, panandalian po. Sige po. Alam niyo po, sabi nga po natin, bahagi po ng ating pong pagpupuri at pagsamba sa ating pong Panginoon ay yung pong ating pong pagbibigay po ng ating pong tithes and offering. Hindi po ba? Sabi nga natin, every time nakikita po natin sa screen, yung pong atin pong bank account number na andyan po yan. Sa mga nagnanais po online na magbigay, ay kunin nyo lang po ang mga number po na naandyan. At kung buong puso gusto po ninyo ipagkaloob at ibigay sa Panginoon yung pong mga offering, just do it. At kung meron man po sa atin na nais po magbigay in cash, meron po tayong mga sobre po sa labas po doon. Nasa ushering table po natin. I just want to read the Word of God. Sa hapon pong ito, sabi po ng Word of God in 2 Corinthians chapter 8 verse 12. For if there is first a willing mind, it is accepted according to what one has and not according to what he does not have. In Tagalog, sabi po, ito po, sapagkat kung bukal sa kalooban ng pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo nang hindi ninyo kaya. Praise God, di po ba? Dahil mahal po tayo ng Panginoon, sabi niya, hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Kaya nga, ibig sabihin, kung ang desire ng puso natin na magbigay sa Panginoon, ngayon pa lang, every time na dadating po yung ating pong pagbibigay. Diba? Sabihin na kagad natin sa Panginoon, Lord, ilagay mo po sa puso ko at pagpalain mo po ako sa desire ng puso ko na makapagbigay po ako para po sa iyo pong gawain. Diba sabi po natin, yung pagkatawag ng Panginoon po sa atin, may kasamang increase po yan eh. Diba? Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, in all things, nais po ng Diyos na tayo po ay lumago. Hindi para sa ating sarili lang, kundi gusto ng Diyos na lumago po tayo, kasama ng ating po mga pamilya, madamay po yung mga taong nasa paligid po natin. Amen po ba? Praise God.
At minsan pa, mga kapatid, ini-encourage ko po kayo muli na tayo pong lahat ay tumayo. At minsan pa atin pong pasalamatan po ang ating pong Panginoon. Sige po. Praise God, praise God. At papurihan po natin ang ating pong Panginoon for this last song na atin pong aawitin. Sige po. Let everything, come on church. Let us breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let us breath. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. A praise in the valley. A praise in the mountain. Come on church. A praise when I'm sure. A praise when I'm doubting. A praise when I'm numbered. A praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. His praise is no weapon, it's more than sound. But His praise is a shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, come on everyone. To praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah. We are victorious. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater. Praise the Lord, oh my soul. Everybody shout. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Come on. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Let everything, Let everything, let us breathe. let us breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Praise Lord. the Lord. Let Let everything, everything, let us praise. Praise the Lord. praise the Lord. Hallelujah. To God be the glory. Praise God. Konting announcement lang po para po sa atin pong lahat. Di po ba meron po tayong every first Saturday of the month ay meron po tayong ginagawang prayer and praise. Di po ba? Dahil po yung first Saturday po ng month of June ay meron po tayong gagawing retreat. Ang gagawin po natin, i-advance lang po natin ng konti ang prayer and praise para maisama po natin sa panalangin yung mga activities po natin na mangyayari po sa mga susunod na
na panahon. Okay? So, this coming May 31, ang ating pong prayer and praise ay gagawin po natin ng May 31 po, Saturday at 5 p.m. Ulitin ko po prayer and praise po natin, gagawin po natin ngayong last Saturday ng May. Ito po ay gagawin po natin ng May 31, 5 p.m. po ito. So, siguro yung iba kakausapin po tayo ni Sister Nina para po sa mga bagong assignment po natin. Then, June 7, makakasama po natin si Pastor Jojo. Ini-encourage ko po namin kayo pong lahat na maging bahagi po kayo ng atin pong retreat. Mahalaga po ito, mga kapatid. Kami po ay humihingi po sa inyo ng pakiusap. Dadaluhan po natin ito pong ating pong retreat na gagawin din po dito ng June 7. Ito po ay gagawin po natin ng 8 a.m. in the morning hanggang 4 p.m. Huwag po natin palampasin po ang gawain pong ito. Kaya kung okay lang po, na kung sana ay makapag-live po ang iba po sa ating work, worth it po na madaluhan niyo po ang gawain ito. Sapagat ako, I believe, may gagawin pong maganda ang Panginoon po sa buhay po natin during our retreat. Again, May 31, last Saturday of the month ng May, prayer and praise, 5 p.m. June 7, retreat po natin po ito. Ang tawag po natin sa retreat po natin ay Discovering God's Love Retreat or DGL Retreat. Huwag po kayong mawawala po doon. I hope na makasama po namin po kayong lahat. Amen po ba? At pagkatapos po, pagkatapos po ng ating pong retreat, sa susunod po na Saturday naman po, June 14, okay? Magiging maliwanag po sa atin po ito pagdating po ni Pastor Jojo. Sa lahat po ng mga volunteers and leaders, magkakaroon po tayo ng team building. Volunteers and leaders, team building po. May gagawin po tayo na susunod na Saturday, June 14. Okay? Sige po. Yun lang po. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po. Minsan pa, kami po ay nagpupuri po sa iyo. Ang isang linggong dadaan sa buhay po namin, Panginoon, ay punong-puno po ng peace of mind, Panginoon, sa amin po mga kaisipan. Thank you, God, for your love, peace, joy, and protection, Panginoon, sa amin pong lahat. We thank you, God. Purihin ka, O Diyos. Thank you, God, for your goodness and faithfulness, Lord God. Phil and said, Fellowship Church, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Nothing lacking, nothing missing, and nothing broken. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Praise God. Come on. I won't be quiet. I